Mga kaigsunan sa ato ang pagsimba dining ato ang Diyos na balaan, Diyos na talahuron, Diyos na tagaan angay, no, nga pagtagat sa atong mga kinabuhi. Kita gisultihan sa imong pulong, nasimbaho nato siya sa espiritu o kamatuoran. So sa pasahe, no, nga gibasa sa atong igsoon sa Homer, 2 Peter chapter 1 verse 10, busa mga igsuon paningkamuti ug lihim pagyud pag-ayo ang paghimo nga siguro may tungod sa iyang pagtawag o pagpili kaninyo, kay kun inyong buhaton kining mga butana, mga iyas dili kay kamo mapandod o matagan. Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you, for as long as you practice these things, you will never stumble. Sa ESV, therefore, brothers, be all the more diligent to make your calling and election sure. For if you practice these qualities, you will never fall. So sa di pata mo padayon no, sa pag hisgot ni maong pasay sa makausa ato ang hangyoon. Dulo na to ang atong buhay nga Dios sa pagtabang sa ato ang pagtuon, kinasayod ta nga dependent ta niya kanunay sa ato ang pagsabot sa iyang pulong. Pag-ako ta. Ginoong Dios, wag yun undang among pagpasalamat, ilabi na ni taknaa sa among pagsimba niya kanimo. Kay kini buhat sa imong kaluoy, dininamo nga kami gitagaan nimo og pribilehiyo nga makasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Ginoong Dios, padayon among hangyo nga imong limpyuhan sa bililong dugo ni Ginoong Hesus ni tingatakna sa pagsimba. Kinasayod mi nga ikaw sa kabalaan nga Dios ug busa kadtong mosimba diha kanimo kinahanglan nga balaan usab. Mao na nga kami mahimo lamang balaan pinaagi sa imong paghugas sa bililong dugo ni Ginoong Hesus gikan sa amo ang matagkaroon unya ng mga kalapasan. Mahal na uman pud namo imong pagtabang, pag-uban sa imong alagad ug bisan pud sa mga tigpaminaw nga kaming tanan o Dios mapanalanginan sumala sa imong saad at kini mao adlaw nga imong giwalaan ug gipanalanginan panalangin espirituhanon o Dios ang amo ang gikinahanglan nga among gihangyo diha nimo naunta imong ihatag na iningatakna sa pagsimba. Ginoong Diyos, kami kanunay nagsalig sa amo ang kusog, bisan pa man sa among pagtuon, sa imong pulong, usa, mula umi, nga imong ubanan kanon. O among gisalig, among pagsimba, kaya lamang sa ngalan sa imong bugtong anak na mao si Ginoong Hesus. Amen. Padayon ato ang pag-hisgot, pagtuon, tungod sa ato na nga nasugdan sa milabay ang sugo kuman sa pagsiguro kung tinuod bagyon nga kita tinawag o pinili diha sa kaluwasan. So ang pangutana na ato ang kita na sa milabay, no, posible ba nga naitaw na nagtuo nga siya usa na gyud ka tinuod nga Christian o nga alam niya siya mo adto gyud og langit ug unya diha sa tinuod, no, nga pagkinabuhi naapa siya gihapon nagpabilin nga naglakaw diha sa dalan paingon sa impierno. So kung mao ni nga ang ipangutana, no, diha kang Ginoong Hesus ang iyang tubag higpit nga posible. Oo, posible. Nga naman, katong atong gibasa no, sa milabay, Matthew 7, verse 21 to 23, mao ni ang gisulti. Dili ang tanan, matag usa, nagkinsa musulti, mutawag, ngani kanako, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kung dili siya, nagkinsa nagbuhat sa kaubuton sa akong amahan, nagkinsa naa diha sa langit ang makasulod. Verse 22, daghan unya ang moingon, dili kanako niadtong adlaw Ginoo, wala pa kami nagpropesiya diha sa imong ngalan o diha sa imong ngalan nagpapahawa sa mga demonyo
O diha sa imo ngalan nakahimog daghang mga milagro. Verse 23, versikulo 23, unya ako musulti, udeklara diha kanila, ako wala makaila kaninyo, bahawa gikan kanako, kamo nagbansay, nagpractice sa pagkawalay balaod. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Verse 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? Verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. So din ato nang sa minabay, na si Ginoong Jesus din nag-isgot sa pagtag-an ng daan, mahitungod sa adlaw sa judgment, adlaw sa paghukom. Ug dinhi siya risulti nga naa unyay daghan nga daw ug sure na gyud nga malangit diin sila makiglalis ni Ginoong Jesus sa iyang wala paghatag nila o pagpabor. Kay unya sa panahon sa paghukom, sila moingon man, Ginoo, wala ba mi nagbuhat niini o nagbuhat ni ana diha sa imong name, sa imong ngalan? Ngano man nga di man minimo ang punon nga imuha. Apan si Ginoong Jesus moingon nga na kanila. Sa gigingon dire sa tubasay, wala ko makaila ninyo. Bahawa gikan kanako. Kamo ang kinsa nagpractice, nagbansay sa pagkawalay balaod. Depart from me, you who practice lawlessness. So ang punto yun din mga kaigsuunan, dili nga kining maong mga katawhan tinuuray bagyod sila na nakahimo nining maong paghingilin sa mga demonyo, pagpapahawa sa mga demonyo o paghimok mga milagro na ilang gibuhat diha sa ngalan ni Kristo kung makahimok ba sila niini o dili. Ngano man kay tin-aw gyud nga si Ginoong Jesus wala naman gud nakiglalis nining maong isyu, di ba? Diha nila. So ang punto gyud dinhi nining maong mga katawhan, labihan kaayo nga nakasiguro nga sila muadto gyud og langit, pero di ay ang kamatuoran naa pa sila nagsubay asa man diha sa dalan padulong o paingon ngadto sa impierno. Sa laktod na pagkasulti nga bisan unsa pa nga kasiguruhan, assurance ang gibatunan ining maong mga katawhan, usara di ay kapaglimbong, usara di ay kamakamatay o dilit tinuod nga assurance sa salvation, kaluwasan. Usa lamang kapiki nga kasiguruhan. Usa lamang ka dilit tinuod nga assurance. O makita gyud nato kung unsa kini ka makahahadlok nga pulong sa pagpropesya ng daan ni Ginoong Jesus nga naman tungod kay siya ni sulti sa mga pulo nga dili pipilara kun dili daghan o ni hadlok daghan meaning ang naa ni ining maong kayutan. Mao na nga sa verse 22 nga makita na nato sa verse 22. O kini na ay koneksyon sa unsa kay kanang gitawag pag-auhag, pagpahimagno nga gihatag ni Ginoong Jesus sa una nga mga bersikulo niini, di ba? Unsa man ang verse 13 padulong sa verse 15, sa wapa ang verse 21 padulong sa verse 23. So naa sa isulti dire sa verse 13 to 15, Matthew 7 13 to 15 mo na ang isulti gidaan din sulod kamo diha sa sigpit nga ganghaan o kanang pultahan kay lapad ang ganghaan gate ug luag ang dalan nga muhatod
ngadto sa kinabuhi, dili ngadto sa kamatayon, kalaglagan, o mao ni ang adto sa daghan, dili ra pipila, daghan ang nisubay diha niini o nisulod diha niini. Verse 14, tungod kay ang rason anong daghan to kay naay katarungan. Verse 14, tungod kay sigbit, no, kanang piot ang ganghaan, gate pultahan, no, ang dalan na mohatod ngadto sa kinabuhi, di ba? Jutay ra mo ni ang pag-describe, gamay ra ang mga nakatultol niini. So sa gisulti, gamay ra dapat ang naa nagsubay sa dalan na mohatod ngadto sa kamatayon. Dayon, unsa may warning? Unsa may warning? Verse 15, pagbantay gid mo. Ayaw mo kumpiyansa, no, sa lain nga term. Pagbantay gid mo, ayaw mo kumpiyansa sa mga mini nga propeta. So daghan sa panahon ni Ginoong Hesus, panahon sa mga apostoles na nagginidaan ng mga upasalaag, no, mga mini nga mga propeta. Ya, asa man magpa-display ra dili, muanha ninyo unya musul-ob sa pagkakarnero o ni lisod nga indeterminar, no? Apan di ay diha sa sulod sila mga lubo. Na ay mga kaugalingong interes, mga lubo, no, mga wolves nga mano nuko. So delikado ni, no, nga murabag karnero tan-awon pagkatapos na ay hidden, no, kanang tinagong nga agenda para mapakpak ang mga karnero. Siyempre kayo, di ba, magpa aron-aron yun na kayo saon yung pagkaon sa mga karnero kung wolves na siya tanawon. Di ba? So, mga mini na mga propeta, no? Enter to the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. Mo gina ang ingon ni Ginoong Hesus. And there are many, mo na ang delikado, who enter through it. Daghan. Verse 14, for the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Then verse 15, beware you. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. So, klaro, no? Ini mo mga pulong din nga lapad sa i-explain naman ni Milabay pero pag pahinumdum na to, no? Luag ganghaan nga, no, luag nga ganghaan o gate puntahan diin kadaghanan na anisulod, no, nagpasabot ni nga nagsasayop nga conversion din. Muna nga delikado ginang pundok nga bang dili interviewon tinuod ba yun, dito lang pasulod kumo kay aksip na nga personal mo luwaso, masayop ang conversion. So mo ni sayop nga pagkakabi sa daghan nga diin maoy gidasig sa mga mini nga mga di man ganun lisod-lisoro naman ang kaluwasan pagtuko ra man gyud na straight sa pay hasol wala sa man kay pagturo dawat ni mo ni enter na may di man lisod yahay man mo man ang pasalig anang mga tawanan siyempre isa may imong kinabuhi kung makristohano ka mo nindot. Birahan is mga istorya nga mga nindot kayo. Puno. Yung gagana. Pero, ang tinuod na pagsunod ni Kristo wala di ay. So, daghan. So, muna ang giingon diri sa itong basahe. So, muna, no? Balik. Ang gamay lang na, no? Nga introduction, ginauma na magina sa Milabay. So, sa pagsusi nato, no? Nining maong kasiguruhan kay mo na naamang gay kuang ko na siguro di dai siguro kay na nagsubay sa lapad nga dalan. So mo na nga importante jud kaayo nga naatay pag kapon unsa gyud maghisgot ta og kasiguruhan sa kaluwasan. Siyempre
Naghago-hago ra di ay ta. Sige, kada Domingo. Simba niya. Pag human di ay, uy, awa, wala mang kailan ni mo. Mas ilang ni surat. So muna nakita, mientras panahuna, kabalugid ta nga sure ta. Di lang nga, siguro na. Nga mo ay ipasalig sa mga mini, no, nga mga magtutudlo. So muna nga sa atong pag imo nining maong kasiguruhan, kung tinuod pag itang gitawag o pinili nga sa kaluwasan, sa ako na sulti no, buhat na kalimot, pila ganito ka may nungdanon kayo ng mga hiling, sila kasunod. Doon ay tulog sa ganito. Meaning, Ang kahulugan, no, meaning sa kasiguruhan, sa pagka-pinili sa kaluwasan o pagkatinawag. Kaduha, ang errors. pinakasagara, no, common nga error, no, mga sayop may tungod sa kasiguruhan sa kaluwasan niya katulo ang mga elemento nga muparesulta sa kasiguruhan sa pagka-pinili. So atong na tan-aw na una ang meaning, kung sa gito meaning nga kinalan kabalo kita nga naabag kita ni Kristo wala, no? Di lang kay nagdaong sakay wala kay kasakay. Ato naman ang explain sa train, no? So muna no nga kabalo kita nga naabatan ni Kristo wala. Di kay murag gadahom ra. So muna ang meaning yun, no? Dahil ikaduha, ang pinakasagaran, common ba? Nga mga sayop may tungod sa assurance sa kaluwasan. Una, atong gilantaw ang unang nga sayop na paghimok sa atong mga maayong binuhatan nga maoy hingpit nga bisis sa atong kasiguruhan sa kaluwasan. Kaya ato ginang gitan-aw sa pulong sa Ginoo. Di magina pwedeng mahimong bisis ang atong mga maayong binuhatan kay wa magi makahimong maayong binuhatan klaro makayong Bible ana tanan man gyud makasasala niya kung magpabuhat-buhat o ka trapuhan ra man gina so ikyot na siya tinuod pero gihimong tinuod sa uban mao na kung himuon ang tinuod sa adlaw sa paghukom pahawa wala ko makaila kaninyo dahil ikaduha nga sayop no nga error sama na ang kasiguruhan sa kaluwasan automatic diretso na dayon nga siguro bisan kun walay paglihok no walay pagtubo no diya sa pagkinabuhi no kay total mo na tuo naman dinawat naman personal manluwas so bahala na bisan unsay kinabuhi pero so pahay man sa atong gibasa no unsa may sa atong pasahe unsa may gisulti busa mga kaigsuunan paningkamuti kugihi pagyon pagayo ang paghimok nga siguro may tungod sa iyang pagtawag o pagpili kaninyo kay kun inyong buhaton ining mga butanga no dili gayud mo pandulumatagan so kung walay paghimo ani may posibilidad mahulog klaro ba therefore brethren be all the more dili ingon nga kini gisulatan ni Pedro wa ni sila kasiguruhan na naman, nagpupot naman, pero unsa pag yun? Sugo. No? Ipirat ni, be all the more pag yun. Why kumpiyansa? Kaya naalagi, giingon ni Ginoong Jesus, nga siguro, pero di ay sa tumoy, wa na mailhin. Di ba, magkakuan sila, magkatagbo siya sa kamaturan. So, para nga, mailhan yun, ang kunon, mo ni buhaton. Dili, mapalpak pa nga, sintar ganito sa sudla kong inunay, pawa o kung kailan mo. Kaya wa man kanihapit, sa pagsigurado yun, tinuod ba yun ka? Muna si Apostol Pedro, upan sa dili masayok na pagya sa balat ismo, sulat din ng mga tawhana. Kay basin unya o magdahong na sila, nga sila sigurado na unya ay dili sigurado. O, di ba? Klaro? Ano ba? Therefore, brethren, be all the more. Dili ingon wala. Zero. Pero kung sa mga be all the more. Sao din na? Kugihi pag yun, more diligent to make sa pagsiguro certain about His calling sa iyang pagtawag and choosing niyo sa pagpili niya ninyo. Kay tanawa galit ang rason for as long as you practice these things. Kung sa may ang gimin, kanang pag-ingon niya, for as long as you practice these things, kung sa mga these things, kanang pagkugi. Pag yun, di ba mo na?
Mo na yang gibutang niya. You will, ang resulta, you will never stumble. Manang sa ESV, you will never fall. Asa mawol? Pasin, pagtawag ni Ginoon sa Panginoon nito, sudlan ako, wala, tagak di ay. Hagbong di ay sa pagpasulod, di ay pasulod, di ay mailhan. Di ba? So, wala din ang pasabot, no? Nga pinaagi sa paghimog mga pagbalikawot, ato nang ilang taong mga arguments na sa pagsiguro nga ang mga Kristiyano mas mulabi pa, no, ang ilang kasiguruhan na ang Diyos mupili kung mutawagan. Hindi na mo ibut pasabot din eh. Kung ipasabot din eh, na kung tinuod ka, na pinili na muhimok kang diligent, mupugi ka sa pagsiguro pag yun. Dili nga aron, masiguro ang pilion sa Diyos, pinili na mandaan. Kaya ang gisulatan na pinili na mandaan sa 1 Peter chapter 1 verse 1. Mga pinili na manidaan sila, pero dili magsalig. Mao gyud ay duty sa nga gisulti sa pulong sa Ginoo. Ay basig sigurado ka pero wa gyud ay uminto ang kinabuhi, mao ra gihapon. O lagi. Murag tanom nga plastic nga di gyud mutubo. Pakaron ingnon nga Christian pero di buhi, patay. Patay gihapon sa kalapasan o kasalanan. Patay gihapon sa pangunahuna kay ang pamaagi ra man gihapon niya mo iyang sundon. Nga unta ang tinuod nga naginulsol biyaan naman yang kaugalingong pamaagi o ang pamaagi na si Ginoo mo mubuot sa kinabuhi pero karon mao ra gihapon. So mo na yatlo, no? So mo na ang kaning gitawag og duha ka mga error. Una, may buhat basihan umusapod kumpiyansa. So kay nga naman dawat naman ako personal man sa okay na. Nya wala ang kinabuhi. Wa gyud na utro. White usaban so sayop nga assurance. So ato naman guna gi-tanaw. So ato nasugdan ug gamay ang sa gani ang katulo mga elemento, no? Mga muparesulta, mga elemento nga muparesulta sa kasiguruhan sa pagkapinili nganha sa kaluwasan, no? So nini dunay tulo na pod, no, ka mga elemento nga isulti, no, sa pulong sa Ginoo sa Biblia nga diin kining maong elemento muparesulta ning assurance gyud nga tinuod nga pagkaingon gyud ka ba nga ako pasulod tinuod gyud no, di gyud ni ingon nga tiaw-tiaw gyud ni, no, makasulti gyud ka ba. So mo ni nga kung naa ka ani nga elemento nahitabo gyud ni diha nimo na makaingon gyud ka nga sigurado gyud ko nga di ko isalikway ni Jesus sa katapusan mga adlaw. So dunay tulo, no, ka mga elemento nga atong tan-awon gikan sa pulong rapod sa Ginoo. Nga mao gini unang nahitabo nato. Nga kita na Christian, nga kita moingon nga sigurado ta. So unsa man ni? So atong nasugdan, no, sa milabay unang nga elemento nga mo paresultag assurance nga tinuod, no? Ingon nga tinuod jud nga gitawag, tinuod nga pagkapinili mao ang diha, no? Nga paghimo pagtuo na sa ita dili kaugalingon na sa tao, no, isto ta kabalo na ta na paghimo pagtuo na naa ra gyud gibutang diha sa pagkaigo na, no, pagkasupisyente na ni Kristo o sa saad sa Dios sa kaluwasan. So mo man ni ato ni tan-aw, no, sa milabay. So unsa ganito ibot ipasabot nini naa ang pundasyon ani sa John 3:16. So unsa may gibutang sa John 3:16? No, common kayo nga verse. Wala gyud evangelical nga mga churches nga makabaloan ni nga verse. Kay una sa tanan mao gini ilahang kanang sadipan nila, no, mo evangelize na ag ning bersikulo pero tinukuray gyud ni nga pundasyon. Okay, say naadi tanak kay sa mga Armenian man na gigamit iyo naadi sa Biblia. Ang ilaha lang sayop lang ilahang panglantaw may tungod ani nga bersikulo. Ilan ning gigamit nga ang matag usa o gigamit ni nila nga ang tao na ay abilidad sa pagduol. Okay, whosoever lagi tinuod man na.
Pero kinsa ra man gyud putong muduol kadto ra man putong gidala sa amahan niya sa anak. So di ba? Tanaw na to John 3:16, 1:16, dinhi pugo sige una-una kaniadto. Ako naman nasulti din sa milabay kasaysayan ani din sa akong kinabuhi aning maong bersikulo. 1:16 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na iyang gihatag ang iyang maumaura nga anak. Kana bang buktong anak nga aron si bisan kinsa nga mutuo niya kaniya dili malaglag kun dili makabatog walay katapusang kinabuhi. Di ba? For God, New American Standard Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, saan? Nga di yun, muna, nga di yun pagyason sa Ginoo, shall not perish yun na. Kung dili, but have, makabaton o, walay, katapusang kinabuhi. Saan na? Nga di yun na pwedeng na mahimong bakak kung maunay nahitabo sa usa ka tawo nga niduol yun, no? Nisalig yun diha sa ipadala nga buktong anak. So di na gyud na malaglag. Mao bitaw tong sa Roma 8:1 ang kadtong naa na ni Kristo dili na hinukman pa sa silot. So saan gyud na? Mao gyud na ang giingon. Dayon di lang nga dili na hinukman sa silot, napay kaduha nga saan? Unsa man? Makabatog walay katapusan kinabuhi. So duha ang saan? Di na malaglag dayon makabaton o kinabuhi. Walay katapusan kinabuhi. So dinhi aron na to, mo ni una no nga kanang gitawag og elemento na mo paresultag kasiguruhan sa kaluwasan. Kaning gitawag diha-diha nga pagtuo. Ipakita dinhi ang katong tawo nga kinsa naa ni tuo sa pagkasupisente, pagkaigop na ni Kristo ug naa nagtuo diha sa saad sa Dios, mao na nga siya gyud makasiguro na unsa may gisulti diha. Mao man gisulti di na gina malaglag pa. Di ba? Inoon makabaton siya og walay katapusan ina. So mauni ang kanang gitawag og diha-diha nga buhat sa pagtuo nga gihatag sa Dios sa usa ka makasasala nga diin mo paresultag tinuod nga assurance sa kaluwasan. Unsa man nga di man nabakak, so assurance yun na sa kaluwasan. So sa inyo mao gid ni ang inyohang usa sa elemento nga makaingon gyud ko nga siguro gyud ko kay ako gud nang na-experience gyud na nagisulti diha. So inanay gyud dato tan-awon inana ba to ang kaagi no sa atong pagkakristohano. Dayon kini maong klase sa kasiguruhan ulagway pag gyud ni sa sulat ni Apostol Pablo tanaw na to. Sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. So tanaw na to. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Kaya hindi maong katarungan ako usab nag-antos na ining mga butana ingon si Apostol Pablo nga nakang Timoteo. Apan ako wala na ulaw. Kinsa wa ko na ulaw. Kay ako nasayod. Daw wala giningon si Apostol Pablo nga kay ako nagduha-duha. Kay ako dili siguro. Patay gyud. Nga naman, naagyod, no, ang tao nga naka-experience yun sa tinuod kapag tuod ni Kristo ingon yun, kay ako nahibalo. Kay ako nasayod. May bawaan yun, no? Kay ako nahibalo, nasayod kung kinsa ang akong gituuhan o ako nagduwa-duwa. Sige ba ta? Ako sigurado yun nga siya makahimo sa pagbantay sa iyang gipiyal kanako hangtod ni adtong adlaw. Di ba? Gipalapad niya ang iyang gituuhan, tinituo man din siya. So ingon siya sigurado jud ko. For this reason I also suffer
these things. Mo nang gikuha niya nga tungod aning mga karongan ako nag-antos ini mga butanga. But I am not ashamed. Dili kakulaw ang iyang pagkakabig, conversion diha ni Kristo. Ang kaluwasan niya yang naangkon gikan ni Kristo. For I know whom, kay kabalo siya, I have believed. Kinsay akong gituwan. And I am convinced. Naot na kita na kumbinsi po. He is able. Kinsa man, sa iyang gituwan, kanang iyang gituwan, makahimo to guard, pagbantay what I have entrusted to Him until that day. So, klaro din nga ang pagkahibalo, ang pagkaigop na ni Kristo, ni ini si Apostol Pablo, hingpit na nakasiguro. Diba? Nga ang manluluwas nga iyang gisaligan, hingpit, perfect usab, nga makaamping kaniya sa pagdala sa himaya. Dili ba palpak ba? Di gyud mapalpak si Ginoong Hesus kung siya ra gyud mao imuhang saligan. Dan gyud ka sa kahimayaan, makaamping gyud siya nimo. Diba? Dini si Apostol Pablo nituog gyud nga pareha ni siya kana bang ang bulagway ani. Mahulagway ni nato, di kani kahimtang ni Apostol Pablo ba? Mahulagway ni sa usa ka tawo uban sa usa ka parasyo, no? Perasyo. Kaya magbasa ni pwede basahon parasyo, pwede po perasyo. Sa mga nason, no? So nga nilukso gikan sa usa ka eroplano nga nasunog. Di ba? Diin siya nituog yun nga ang parasyo igo na. Di ba? Sufficiente yun nga matadaog sa iyang kabukaton nga mupatugpa niya nganha sa yuta nga say naluwas. Nga sa wala pa siya nilukso sa eroplano, sa wala pa siya nitugpa sa yuta, siya daan na nga sure, sigurado na siya luwas na mutugpa sa yuta. O nga naman. Nga naman. Tungod kay siya, nagsulog man sa maong parasyo. Mausap ka na katinuod sa kaluwasan na naaragyod kang Kristo. Nga si Kristo o si Kristo lamang ang makahimo sa pagluwas nato. Wala na gilain. Kaya mauna, mga ano to. Usa, kung ikaw nahimo na nga nahiusa sa tinuuray yun. Ang atong gisgutan na kanang tinuod, di na tiyaw-tiyaw binata. Kaya pwede rin binataan o istorya. No? Tinuod, tinuuray yun nga na kang Kristo. Diha sa pagkabugos sa pagtuo. Manay minsa, dili ang pagtuo mo'y muluwas, kundi si Kristo. Manay uban nga inik-interview, at tungod kay nituo na po murag duha-duha tani. Insa mo yung paglaw, kay nituo man ko. Di man na. May saktong tubag. Kung sa may saktong tubag, di ang imong pagtuo kundi si Kristo. O ganyan, kapalpakan mo sa hindi masabtan. Kaya naa nakadepende siya ang pagtuo. Kung pagtuo, wala ay mo'y namatay dito sa Cruz Calvario, di man. O na, no? Kamo nga wak pa diha. No? Tinuulay nga relasyon si Kristo. Di man ibiya, ang pagtuo, minsan na. Pero kinala mo agi ka sa means, kaya mo manay, murag tubo mo dawat sa perfect na kaluwasan ni Kristo. Pero kung pangutan-on ka, unsay imong paglaong, dili, diha sa pagtuo. Kung dili, diha ni Kristo. O na, kung di pa kayo na nimo masabtan, o di pa yung ka tinuulay nga, nakabig diha ka, Kristo. O na, nga sa interview, o nagklarohon ang conversion. Kay, kung diha sa pagtuo, kanunay di ka mutuo, kanunay di ligo ni mong pagtuo, nga nausahay di man ka mutuo, di wala po kayo paglaong. Nakuha na to. Muna nga tinuod nga luwas, bisag kung saan bali-bali pa na si pangutana si Kristo ragyon. Pero sa introduction, nganong unsa may pumaagi nga mo pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Pero pangutan-on na ka nga, unsa mo imong paglaom kung mamatay ka karon. Dili may mga sa akong pagtuo ni
Diya di ka mapalpak. Akong paglaom si Kristo rin. Kaya may pagtuo, muna plus na imuhang, ang pagtuo magod, muwik na sa usay ganit. May panahon nga, magduha-duha na kagtuo. So di, ang pagtuo mo ay paglaom si Kristo. Muna ang kuwan din atong gisgutan. Busa, kung ikaw nahimo na nga nahikusa sa tinuray, diha kang Kristo, diha sa pagkabugko sa pagtuo, sa means, no? Nan ikaw makasiguro yun nga unsa man, luwas na. Makasiguro ka nga luwas gikan sa maabot na judgment nga ipahamtang sa Dios sa mga makasasala. Dahil di nato kalimtan na kining maong elemento nga muparesulta kasiguruhan sa kaluwasan usa ni ka haligi. Kuan ba balay ko na durag kaning haligi nga pundasyon gyud ba? Kinahanglanon sa tanan nga mga sukaranan. Nganuman tungod kay wala may bisan unsa nga hingpit matarong atubangan sa Dios. Kaya ang atong pagbuhat, di ba? Sa balaod sa Dios, dili man gyud na makapahimo nato na kita sa gani makasulod sa langit. Bugtong lamang nato nga paglaom sa kaluwasan, makaplagan ra gyud na diha kang Kristo. Sa perfect nga trabaho dito sa krus sa Kalbaryo. Mao na ang gospel. So mara nga kung kita o ikaw tinuod gyud nga naa ra gyud nagsalig diha kang Kristo na ikaw nakabaton gyud og kasiguruhan sa kaluwasan. Haligi na. Di man haligi ra pa ang atong gisgutan, wa pa na kumpleto. Pero usana sa pundasyon sa assurance. Haligi na siya sa kasiguruhan sa kaluwasan. Ug mao ni ang usa sa elemento ug dili kay maura ni. Kay kung maura na haligi ra imong diba kulang na. Unsa man nga gisulti sa Bible. Ang uban man gud kana ra i-presentar. Gikalimtan ang mga dingding, ang mga pagkakompleto sa assurance niya sa pwede kay ang Biblia balance man nagsulti unsa gyud ang hingpit nga kasiguruhan. So, usara na sa kasiguruhan, no? Pero dili ra na mao ang elemento sa kaluwasan kun dili naa pa ni kauban. Aron makumpleto gyud ang assurance. So, unsa man ni? Kaya nga nung guys, doon nanta, kaya atong gisiguro, kaya pag-abot sa judgment man gud na ay ingnon nga wala kumakaila ninyo. Diba? Unya, sa pasahe nato sa sulat ni Pedro, siguruhon pag yun. So, dili taga-ingnon nga, unsa lang ni atong gitun-an, na uli gitudlo sa Bible. No? So, unsa man ni? Nga, maoy mupakomplito. No? Usapod sa mupakomplito ni unsa man ni? Muarita sa ikaduha nga elemento. So, ikaduha nga elemento din nga muparesulta yung tinuod nga kasiguruhan sa kaluwasan, mao ang sa pagkakaroon. Kana ba presente nimo nga kahimtang nga makita nga mga ebidensya sa makaluwas nga trabaho sa Dios diha nimo. Kay dili raman ta giluwas sa perfect na trabaho ni Kristo dito sa cross nga gidawat pinaagi sa pagtuo kun dili na ang Dios nagapadayon pa na siya og trabaho sa maong kaluwasan dinhi nato nga makita ang mga ebidensya sa unsay atong gipangbuhat karon. Importante kay na para sigurado gyud ta nga aw na agid ang Dios nagtrabaho gyud tinuoray sa akong kinabuhi kay mao ninyong nakita mga ebidensya nga ang Dios na agid nagtrabaho diha nato o nimo. So inani ni ang prinsipyo. No? Tinuod nga diha lamang sa saad sa Dios nakabutang ang pundasyon kaligunan nga moparesultang kasiguruhan sa kaluwasan. Wa ina mo ni una natong pamatud-an, no? Sumalax permero nato nga gitan-aw. Pero, mao lagi ni, dili lamang
kay kanara ang pundasyon. Dili lamang nga kanara ang sukaranan nga paresultang assurance nga tinuod sa kaluwasan. Muna, bantayan din na nato. O nga naman, so man siya, nga naman, kay unsa man di ay ang kanang gitanaw sa unahan. Ako naman, panglantaw sa unahan. Nining diha nga pagtuo nga naa nakabutang ragyod diha sa sufisyente nga trabaho sa manluluwas o sa saad sa Dios. Unsa may naa sa unahan anak pag yun? Unsa may gitanaw? Nani ni siya. Nagtanaw ni nga ang pagtuo no nga naangkon sa tao ingon nga hatag sa Dios diha kang Kristo mahimo gyud nga usa ka tinuod real dili pikik mao gina ang kanang punto ana nga kanang hinatag gyud nga pagtuo mapamatud-an nga real gyud tinuod gyud siya. Pero bisan pa niya na ang pangutana karon no manalitan yung real wa may makabuot nimo yung tinuod yun eh. Pero ang pangutana ba nagtudlo ba ang Biblia nga ang tanan pagpresenta o nagpresenta og pagtuo usa na kaluwas o tinuod na. Kaya wa man gyud siya makabuot sa tao maingon siya kag ituuhan na gyud ako na. Nagtuo gyud ko. Pero ang question, nagtudlo ba ang Biblia nga ang tanan nga muangkon nga naay pagtuo usa na kaluwas o tinuod na? Sige. Nagtudlo ba gyud ang Biblia sa hingpit nga kanang tanan nga moingon nga naay pagtuo o nituo nga usa na siya kaluwas o tinuod na? Ha? Laro mo wala nagtudlo ang Biblia na. E maoro man gani basiya sa uban ron. Basta mo tuo lang usabat na wa na na. Dili oy. Wa man sa hingpit ang Biblia sulti ana tanaw kay ang James chapter 2 verse 19. Ikano gina sa pulong sa Ginoo nga mo nang kinahanglan gyud nga mo siguro kay kung maoro na imong basiya dito ko karon din mo na na. Ano man ingon ang Biblia nga tanan ito o sure na. Nanuman, tanaw kay James chapter 2 verse 19. Ikaw nagtuo nga ang Dios usara, maayo ang gibuhat mo. Ang mga demonyo usab nituo ug nagturo karon. Kinaaman sila pagtuo, luwas sila. So higpit ang Biblia nag-ingon nga basta mo tuo lang luwas dili oy. Kaya ang mga demonyo naaman sila pagtuo. Unsa ra may kulang nila? Ang kulang nila dili sila mo pailalom sa balaod sa Dios. Mo bitaw to nga paawa mo wala ko makailan niyon kinsa nag-practice pagkawalay balaod sa Dios. Unay usa sa kinaiya sa mga demonyo. Ay pagtuo pero di ko pailalom sa mga balaod sa Dios. Magsunod ra gyapon sa ilang kaugalingong pamaagi. Sakto ba? Naawas Biblia na? Naawas. So, dili, yun ang Biblia sa hingpit, nagtudlo nga ang tanan nga moingong na ipagtuo, tinuod na. Luwas na. Kaya ang tinuod man gyud puning mga demonyo, kaya i-describe man yun, tuo man yun sila, kakita pa mangali na sila. Nagkurog pa yun. Kana galing mo istorya karon nga naipagtuo kay na nagkurog ang demonyo. Nagkurog pero ang problema di mo pailalom sa pangagamhanan, panggobyerno sa Dios. Diya sa iyang mga balaod. Mao na rebelli. Konsultian stricto. Kuan kayo. Ano man na? Kay di pagtuo ra iyang ganahan pero pailalom dili. Yang sa gingon sa Mateo 28 18 to 20. Panakaw mo, sa buong kalibutan, imuha sila ng silo, batos mo sa sananan sa mga lalaki, tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong so, dili na, musunod. Pagtuo ra, nga, saan na? Ang demonyo, di parihara na yung pagtuo sa demonyo. Unang na, tinuod na, kanya itong gisgutan.
Kasi katawa na ka, pagtuo ra yun. Nga, demonyo. Mingon, di kagluwas po, ang demonyo. Mingon kadili, oy, demonyo, nana, manggalit na sila atuan karon sa Matthew 25. So, mana, no? You believe that God is one, you do it. The demons also believe and shudder. Rupa. So, karon na pangutana. Tinuod ba niya na pagtuo? Ikaw, katubag mo yung kandili. Kabalo mo kang demonyo, nagali na. Pero na ipagtuo. So, muna isure imo ang pagtuo ron, di ba naksama sa demonyo? So, mahimo rin yun nang di masama sa demonyo kung ikaw nag-practice sa pagpailalom sa balaod sa Diyos. Correct? Sakto ba? Kaya ang iya rabang inong napahawa diya, wakong kailan niyo, kamo nga nag-practice sa pagkawalay balaod sa Diyos. Matthew 7:23. So, isa pag kapila pa kamo pamatuod, nga naa kay pagtuo, pero wakay ka nagpailalom sa pangagamhanan, paggobyerno ni Kristo, diha sa iyang pulong, wakay kalainan ng pagtuo sa pagtuo sa demonyo. Gani, hindi pa kasi ko nagpurok pa sila, ikaw, wag ka nagpurok. Diba? Na, ato mga kaigsunan, mo na ang reality. Mo na kinang siguruho na nato eh. Dahil matanaw po nato nga ang Biblia nag-isgo to sa may tungod sa klase sa pagtuo nga usa lamang kataphaw. Kana pang gitawag pagtuo nga mabawra, no? Dili mula hutay. Gamay lang diferensya, undang diya, no? Dili mula hutay sa mga kabalutan ang pagtuo istingan gyud na. Sa mga pagsulay, asa man nato na makita? Diha sa pasumbingay sa magpupugas kinudtong tana. Diin dinhi si Ginoong Hesus naghisgot ni adtong kinsa dituo pero kadyot ra. Luke chapter 8 verse 13. Mao na to, Lucas 8:13. Kadtong naa diha sa batuon nga yuta mao kadtong kinsa naminaw o gidawat perti pagyud no, i describe naminaw ni imin kay kanang imin dawat ni agri, no? Didawat sa pulong uban sa di pagyud naguol kalipay. Pero kini walay lig-on nga gamot na mao lagi na mabaw nga pagtuo. Sila nituo sa kadyot lamang o sa panahon sa tentasyon pagsulay na miya. Wagi pananghit, direkta sibag. Diba? Sa laing mubad sa Bisaya, ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon, mautong nakadungog sa mensahe o malipayong ni dawat nini apan wala ni nakagamot. Dituo lamang sila sa kadyot o unya na miya sa panahon sa pagsulay. Di nakagwanta. Surrender, matubasa. Si na ang yang surrender kay surrender na ko ay undang na ko. Those on the rocky soil, New American Standard Bible, are those who, when they hear, receive the word with joy, and thus have no firm root. No? They believe for a while, and in time of temptation, fall away. Sa ESV, and the ones on the rock, and are those who, when they hear the word, receive it with joy. But these have no root. They believe for a while, and in time of testing, fall away. So, nung sa natamabaw di ay ang pagtuo. Busa ang sukaranan sa pagbuhat, sa pagtuo, na naanak pahiluna diha sa pagkaigo na ni Kristo ug sa saad sa Dios dili lamang ang kinira ang sukaranan. Mali bantayan nato nga mo paresulta kasiguruhan sa kaluwasan nga makaingon na dayon nga sigurado na kay naa pa may usaan ni nga sukaranan para mahimo gyud nalig-on ang imong pagkasigurado.
Ug unsa man di ay ning maong ikaduha nga elemento sa karanan mao ang imong presente. Pagkakaroon ba nga makita nga mga ebidensya, unsa magkakaroon? Sa imong pagkakristanon, unsa may mga nakita nga mga evidence sa makaluwas nga pagtrabaho sa Dios diha nimo? O moralag, wala, pagtuuray, wala kay kita. Wala kay siya tagpasiyaw ni musta man. O nagyapon di magtotoo, uy. Kay alam, wala man. Ingno na lang nga, muragyapon di magtotoo. Kay magtotoo pa ka, naarag yung unta, kay uswag. Di ba? Maurag ako kinaiya, istorya ay pagtuo, pero may ebidensya. Hindi man na siya pwede. Sige, padayon. Judgment day, dito na ka mag-abot, inong kagpahawa. Gani, nanaagay kato, daghan pa kayo nakahimo katong milagro, itong uban. Pero ang problema nila, hindi sila pailalog sa panggobyerno ni Kristo. Kaya nag-practice man sa kawali palaod sa ilang paggamag-gamag, mga milagro, ilara, pamaagi, di yung kuma ni Kristo. So, wala. Zero. Murag ba'y nahimo. Ganit, aaman sila dito nagsalig, no? Mga po, sayop ilang pangunahon na. So, sa ilang performance. Performance, pag-review, mga devils, mga tao, mga milagro, sa pato, propesya, naaman na nungha, manakaroon. Bisag na ako'y nakailas na akong libasana nga, lahit ko ni ang muagil, di po na maopreha na kang Kristo ko eh. Musibat di ba, basahan mo na, ibuha na lang, pero bago. Gani, pagsakit niya, huwag mong gali siya na ayo. Katumbas ko pa kayo, kay bisag, dili kita, review kita, maayaw nga, tingala ko nga, huwag mo lagi kakaayo ni mo, inong ka sa unang basko pa ka, maayaw nga, ano saan mo kakaroon? Anak ko tapos sahay, kanang sayong mga kanang ikan ra po na ato mga nini nga mga kaulo-uloan na daghang pa mga disciple mo barog sa pero sa nitabo wala baliktad unsa man ni elemento kanang siguro ginato karon pagkakaron nga makita nga mga ebidensya sa makaluwas nga pagtrabaho sa Dios diha nimo di inaagi matan-aw nga ebidensya nga naglihok yun ang Diyos diha nimo. O kining maong elemento so karanan nga maoy mo paresultag assurance sa kaluwasan niini makasulti gyud ka nga ikaw sure na gyud nga luwas. Ug mao gid ni ang yatagan emphasize pagtagad sa sulat ni John. 1 John 5:13. Unang Juan 5:13. Wala na ito na ipaspasan mga kaigsunan kay kini atong gisgutan pang final diyan eh. Kinsa bay nasayod sa itong kinabuhi, kuhaon niya, what dete, sigurado nga, pagtuo ra nga walay ebidensya, di yung ka, kasulod anak. Sige harian, klaro man gid na, ingnon ka, wag yung ka na ilhi. No, tanawa, 1 John 5:13, dili bantayan nato ang purpose agil, katuyuan, ngano, nga si John ni sulat, nining maong sulat. So, pasahon na to. 1 John 5:13, ako nagsulat niining mga butanga nga kinsa nagtuo diha sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo unsa man mahibalo nga kamo nakabato na walay katapusang kinabuhi. Bantayan to ang purpose ani. Kasunod, no? Nga unahan anak, no? I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you, Christian, have eternal life. So, question. Dito man na, di ba? Kabalog yun. Di ka niyong mutilisuro, kabalog yun. Maubitaw ng ingon, nya ka mo, ang bugiro kayo mo. May ingon mo, siguro mo. Ano kasiguro man mo? Wala pa may siguro. Na, karo, ano din nga, kani mga Christian na makahibalog yun. Pero, pangutan. Unsa man di ay mga butanga ang gisulat ni John. Kinaaman na, I write these things. Wa pabesa na human. So, bantayan na to, naapasay dagang gisulat. These things
Di man listing nga kanak ni siya gamin diya. Naasay mga gisulat pa nga kani makaibalo na kadtong nituo sa anak sa ngalan sa anak sa Dios mahibalo gyud nga naanay unsa man walay katawos sa kinawi pero naman siya giingon I write these things so sa apay sunod nga mga gisulat so unsa man diay ning mga butana ang gisulat ni John dinhi niining iyang sulat siya naa naghatag og sigurado nga mga pagtisting may tawin ka na po internal na sige nananak pero sa uban pa niyang gisulat dinhi naa siya'y gihimo nga paghatag og sigurado nga mga pagtesting kanang gitawag og pag-examine ba no nga maoy mo pakita niadtong kinsa tinuuray gyud nga naluwas na og niadtong dili usab tinuuray nga mga naluwas karon niining maong sulat niya bantayan nato ang pinaka naa sa tuma no nining maong pag-testing pag-examine kining una-una to ni di na ko ni man karon no ato lang sugdan 1 John 1:5 to 7 1 John 1 chapter 1 verse 5 to 7 so unsa may gisulti dinhi mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan kaniya so kinsa man kaning among mga apostoles, di ba? Unya, gikan niya, sila yung witness gyud ni Jesus, di ba? Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan niya, di gyud ingon ba nga dungog-dungog lang. Kay mga apostol, dulit man kay nadungog gyud nila, no? Gikan niya. Unya, among gipahibalo ninyo. Dili ra nga kutob ra sila naminaw ni Ginoong Jesus, kundi ila pong pahibalo, di ba? Nga ang Dios kahaya. O diha kaniya gitaraw wala gayoy kangitngit. Kung kita mo ingon nga kita may pakig-ambitay no pag fellowship uban kaniya ug unya di ay naa naglakaw diha sa kangitngit. Nan masasulti nagbakak kita o wala nagbuhat, nagpractice sa kamatuoran, wala delikado diya. So, gisugda na, o examine ka, sige, naamang ka kay kasiguruhan sa kaluwasan, nara. Di ba? Apan kung kita naglakaw diha sa kahayan, ingon nga siya sa iyang kaugalingon na diha sa kahayan, nan kita may pakig-ambitay. Pag-fellowship uban sa usag-usa, o ang dugo ni Jesus, nga iyang anak, muhinlo kanato gikan sa tanang sala. This is the message we have heard from Him and announced to you that God is light and in Him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in darkness, in the darkness we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Nga nung gibutangan mo na diha, kaya dili pa man kita perfect sa atong fellowship. Muna nga, maghuna-huna yung ka nga perfect na, muna kaganahan o ikaw nga naapay sala, lisod na. Tuwa naman na sa langit yung taon. Mo nang gibutangan yun na, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all. Kaya naa pa mga sin diya. Pero, assurance, kaya na ay, bililong dugo siya, anak na mo'y mulimpyo na to. Diba? Pero, naana, naglakaw siya sa asawan. So, klaro din no, ang elemento. So, karanan, sa kasiguruhan, sa kaluwasan, diin makita diha sa paglakaw sa kahayag. Mauna sa una diha. Kung ikaw, mingon, luwas na ko, nan, unsa man ka, makagalakaw ron. Ikaw, may kayo palaw, kagalakaw. Sa kahayag, unsa man ang kahayag, dili na diha sa kangit-ngit sa sala, na-slave ka sa sala. Di ba? Klaro na makita
diha sa paglakaw sa kahayag. Nagpasabot sa paglakaw sumala sa kamaturan. Kinabuhi nga naagi manduan. Kinabuhi nga naagi gobyernohan sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios, unsa ginapag-describe tapos mismo sa Biblia, ang pulong sa Dios, kahayag sa pagkinabuhi. Psalm 119, verse 105, kaya ang pulong sa Diyos kahayag man sa atong agianan. Diba? So, dugang pa, matanaw po nato, nga si John, nisulod nga sa tinagsatag sa nga pagsaysay. So, kanila lang sa, ari tutog, no? So, moto, nga ang unang ebidensya, na tinuod ka nga siguro sa imong kaluwasan kay ikaw ro naa na naglakaw sa kahayag. Sa una, dito ka sa kangit-ngit sa sala. Pero tungod kay isali ka ni Kristo, tungod kay siya ra gid imong gisaligan, imong gituuhan nan gihawas ka gikan sa kangit-ngit og nga ka sa kahayag. Ingon nga ang Dios kahayag mo na gipakita ni John. Oh. So, pero si John wala ra ning kuan general nga pagkasulti, kundi si John ning naog sa detalye, mga gitawag og specific na mga ebidensya. Ano to? So una, general, wala na naglakaw diha sa kangit-ngit kundi sa kahayag. Pero si John wa gyud natagbaw ingon ana ra, kundi inaog siya sa mga detalye niini unsa man ning naglakaw sa kahayag. So mo ni atong tanawon, no? Tinagsatagsa nga pagsaysay nining maong pagtesting para makasure nga sigurado gid nga luwas. Siya naa ni dumala may tungod sa iyang sala. Naa siya gihimo sa iyang nabuhat nga sala, di ra niya gipasagdan. Kay kahayag dayon naa siya pagdeal siyang sa tanawa, verse 8, 1 John 8, padulong sa chapter 2 verse 1 to 2. Ang kinabuhi sa Christian, dili ingon og way sala, dili ingon og perfect, kundi battle, gubat, struggle, pero naay buhaton. Unsa man, tanawa, yung gidil na. Mao na ang tinuod nga naglakaw sa kahayag. Naay kinabuhi nga, unsa man, nakigbattle sa sala. Naningkamot nga mawa yang sala. Unsa man, tanawa. Parawa, 1 John 1, verse 8, padulong sa chapter 2, 1 to 2, ingon din kung kita mo ingon nga kita walay sala, mo ni badlong gid ang tao mag perfectionist. Ano bang sige na tan-aw siya kaugalingon nga siya perfect ang uban sad-an. Delikado na sa panahon ni John, mo delikado na niya. Kung kita mo ingon nga sila nga kita walay sala, mo sabi ingon. Kita naglimbong sa atong mga kaugalingon. Limbungan ta na. O ang kamatuoran wala din ni nato. Nay mga tao nga labihan kay ka kanang pag-ilas ang kaugalingon mo way sala nga di kay makamaong muisgot og nasayop na. Nasayop. Kundi ang uban ray permig sayop, siya wa gisayop. Kana delikado na. Di ba kuan kinsa may gisulatan? Unbeliever o believer? So, muna yung reality. Sa naglakaw sa kahayag. Hindi na ako pasawod nga, naglakaw sa kahayag, nawa na yung sala. Tama na yun, dugtong niya ba? Kaya usahin yung tao, kataka nagsabot. So si John, uban sa dili masayok nga pag-iya sa Balansburg, giditali na kayo, unsa ni naglakaw sa kahayag, wala na nagpasabot, nawa na yung sala. Pero diha sa wak na, paglakaw, nawa na yung sala, na ay himuon sa atong masawad sunod. Ako nang gikuan kay, concern ko ani, ano man kay kung di na nato masabtan pataka na lang dayon og una-una unsa ning tinuod nga na assurance. So usa man kung kita moingon nga kita walay sala, kita naglimbong sa atong mga kaugalingon o ang kamatuoran pagyon wala din nato kay ang tinuod man gud sa Kristo naa pagay sala. Then verse 9 na ay solusyon. Kung mauna nakapag-sala aw magpuyo na lang o magpatuyan na nagpasala dili oy naa kay aksyon sunod buhaton ang truth magkasala pa pero wala nagpasabot nga wa kay buhaton unsay sunod verse 9 gigiyahan gyud ayo ba kon atong isugid so naay buhaton sa sala kon atong isugid ang atong mga sala
Di jud ko oy, di jud ko mapasaylo oy. Lagot jud ko. Sige yun. Pinay mga tao, malabaw pa sa Dios nga di ka pasaylo. Mura magtamnan jud kawayan ng kalagot bitaw. Di man na maoy nature sa God na tinuod. Sige yun. Siya matinud-anon kasaligan matarong nga muhatag og solusyon sa nabuhat nato kasalanan. Faithful, kasaligan, matarong nga mapasaylo ka nato sa atong masala o di lang mapasaylo mulimpyo ka nato gikan sa tanang pagkadilikma. So, kung sa may mahitabo, kung nakatay buhaton sa sala, papasaylo. Dili pa yung giingon na unya na. Unya na. Di sa ka na ko pasaylo uro kay matagbaw ko sa kong kalagot dili na ng Dios. Pag imo nang sugit niya nga tinuod yun, na iplano mo biya, aw imong gidin nga faithful. I-describe ba biya kasaligan, matarong, nga mo pasay. So, unsa may angay natong buhaton na inig sugit na to. Kung mao ni gisulti, dapat gyud importante ni. Kung mao ni gisulti sa atong pasay, sa diha mo sugit ka unsa may buhaton nimo? Ani gisulti din. Unsa gisulti gani? Pasay, Lord, faithful mo pasay. Unsa atong buhaton na? Tuuhan. Nagkataw tas pagtuo. Usahay magod, nasugid na pero wa ka ni tuo. Nga naman sige na magkaguna-una gyapon si mong sala. Diba? Di mo gituuhan nga sa faithful nga mo rebuildi gyapon ka. Alang nako, klaro man yun. O na nga pagsugid nimo tinuo na tuuhan nimo nga nawa na ng imong sala. Kay kun di nimo tuuhan nga nawa na sa ato ba ang Ginoo imo hanggi sanay gi butang-butangan nga di siya faithful nga mopasaylo nimo. Ana, wala imong kaso. Sakto ba? Wala nga panahon nga imong isugi na tuuhi nga nang ipasaylo kay kung dili imong gibutang-butangan ang Ginoo nga di siya faithful. Wala danger yan. Matinud-anon ang Diyos man nagsulti diya. So nawa na imong sala. Nawa na gid na. Iris na gina, kaya ang Ginoo niya mapasaylo sa Hebrews na kalimot ko sa text, di na niya hinumduman pa. Di na niya hinumduman pa. Lahat ng tao kay pasaylo ron, okay pa, pero wato tuhan na po. Maugyan, ng kaning pagka-rebeldes tao ba? Wato minato, kay bago na tang ginuhat niya. New creature na ta. Unsay purpose sa Ginoo, ni Ginoong Hesus ay kamatayan doon sa krus Kalbaryo, aron mapasiguli ta sa Dios, mapasiguli ang kinaiya. Kaya di ba, gibuhat ang tao sama sa iyang dagway sa iyang kinaiya, pero naapagyapon ron maglisod og kopya sa kinaiya sa Dios. Kaya imbes na pasaylo na sama sa kwan ay tuwa na pod. Wa gyud kasulbaran ang kinabuhi. Mangbubot yun. Pag mapasaylo na sama na sa Diyos na taginan new creature na manguta. Di na ta. Nawas na tawa to. Kahayag igipasiun na ni kuhan nga nature yun. Nanata sa kahayag kinaiya sa Diyos. Pero, wala nagpasabot nga kaya na tangani ata makasala. Pero, diha sa atong sala, tanaw, bisundan na natang bisundan din. Naatay action nga buhat. Kung saman, isugid na to sa Diyos na matinud-anon nga mapasaylo mo limpyo sa ato. Limpyo ganin, nawa na na. Pero gibalik pag yung nag-utro. Kaya para gyud mo sa dugang ipasay. Tama, verse 10. Kung, di ba? Kita mo ingon, yan akong gisugdan. Nga kita wala makasala, kita naghimo kaniya nga pakakon. Kaya kinsa mag-iingon nga makasala pa, siya. Nga mingon naman ka nga perfect na ay ang imong gi-charge na makakon ang Dios. O ang iyang pulong wala din eh. So naay mga tao nga murag kanang perfect ko na yun. Dito na bita sa langit na perfect. Pero ang problema diya, mo persevere ba ta o sige himo. No? Pait kayong sala, kuwanta, stago tag-ayo, sakitan ta, pero mulahutay ba ta sige sugid dito? Mo na ang gusto sige pitful, buta sugid niya. May pitful buta butuo niya nga mapasaylo ato sala. So, wala.
1 John 2, 1-2, tapusan na ang verse. Akong gagmay nga mga anak, ako nagsulat ining butanga diha kaninyo, aron kamo dili magpakasala. Anong gibutang man niya? Ibasag imo ang lisensya ng verse 8 of 10. Ang kasala pa di ay, di mingon ta nga di ta magkasala. So ipakabakako na to siya, murang mukiat ang nabilin pa nga kinaiya ba? Pwede ba di ay? Pero ingon siya dili oy. Ingon siya, ako nagsulat ining mga butanga diha kaniyo ngaron kamo dili magpakasala. Sa to pa dili ninyo himuong lisensya, ako mo kay makasala pa magpakasala. Pero iya pong gibaliusan kung naaman yoy si bisan kinsa nga makasala, dili mawad ang paglaom. Mingo na lang, bahala na lang yun. Di na ni masulban. Ingon siya, kung sa magsulti din kita na ay manalaban uban sa amahan. Nangatubang sa amahan. Nga mao si Yesus Kristo ang mataron. O siya sa iyang kaugalingon, mao ang halad nga makapapoy-poy sa kapungot sa Dios. Daw sa English, propitiation. Pero bisayon, halad nga makapuy-puy, makawagtang sa kapungot sa Dios alang sa atong mga. Mao nang gitawag sa Hebrews og labaw pare. Kaya di ba sa Old Testament ang pare maoy mo? Halad og mga mananap aron mawa ang mga sala. Pero siya mao ang katumanan nato, pero pag-abot sa langit sa tunaman, padayon ang iyahang papel. Kinsa man kay Jesus? Prophet. Sunod. King. Manang salamat nga di na siya king, priest po siya kay king patay na tatanan ron. Manang di na mawala niya nga office, prophet, priest, and king. Salamat kayo kay inaanak siya. Hangtod ron tuwa sa langit. Nagdipinsa nato kung makasala. O mapuy-puy ang kapungot sa Dios sa atong mga kasalanan. So, mo ni ang kinabuhi sa sigurado na nga tao makasala, na ay solusyon na buhaton sa sala, dahil tuuhan ang gimo sa Dios, dahil dili imoong lisensya kasala. May ano man, nanas sa kahaya. So, kung kaingon ba ka karon? Nga mauna imuhang presente nga kahimtan. O naa ka naglunang sa sala. Wala kay gibuhat, kasi gira ka o patuyang sa imong ganahan. So, di naman kinato makuha ng time. Ako, concerned ko ani kay kinanglanon kay nato kung kasiguro tagisugo pa kita na mas sigurohon pa nato ang pagpugi na kita tinuod nga dinili o tinawag sa Diyos. O sa adlaw sa paghukom, di tamang talang. Kaya kung magsalik na ta, kung sa atong pagtuo niya, what gay, delikado na. Sige, mag-ampo. Mahal nga langit nun, salamat kayo na sa inahinay, mong gining isbutan ng mga pulong na binagit sa among pag-angkol na sigurado namin. Salamat ka na imong pulong, mong gayad na mo sa unsang tinuray na kinabuhi sa taong na ay nakasiguro na. O premi nga unta kining mga kamatuoran, yung libutang sa mga kasikas. Aron kami sa adlaw sa paghukom, miingno ni Ginoong Hesus ang pahawa ako makailangan niya. Kinaamin na ulipon sa imuhang kasubuan. Ang kanunay mo ang buhiya na mo sa among pagkinabuhi na balaan o kasama kinaiya sa among Ginoong Hesus. O Diyos, salamat kayo. Balik na mong dumong himaya, dila mong sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen.